natin mga clear, tatlo yung issue. No? Tatlo yung issue na inilatag sa protesta. Una, transparency. Pangalawa, accountability. Pangatlo, yung kay Senator Marcoleta. Pero tingin natin yung, sa tingin na iba, yun yung pinaka reason. Diba? Kasi pagkasabi ni, na timing ba? Pagkasabi kasi ni Ombudsman Rimulya, natuloy yung kaso. Diba? Patungkol sa 75 million pesos na tinanggap ni Senator Marcoleta. Parang after 2 days, nandiyan na sila. Diba? After 2 days, nagkaroon na ng surprise rally ang mga kapatiran natin sa Iglesia ni Cristo. Well, anyway, siguro na timing lang yan, so ayoko naman mag-speculate on that. Pero sasabihin pa rin nila na ang reason nila is para parang tutol sila. Kasi kapag daw nakulong si Senator Marcoleta, baka daw hindi na matuloy yung pagpapaimbestiga sa mga anomalya sa flood control projects. Okay, so tingnan natin mga klira, siya naman yung nagtalumpati. Pero ito muna, punta muna natin, makikiram po tayo ng news. Pahiram po muna para mas mapaliwanag namin. Okay, share ko po. Anti-graft. Kumpiyansa naman si Senador Dante Marcoleta na i-dismiss ng anti-graft court ang kasong plunder na isinampa laban sa kanya kung isusulong ito ng Office of the Ombudsman. Una nang sinabi ng Ombudsman na nag-ugat ang kaso sa kabiguan po ni Marcoleta na ideklara ang 75 million pesos na campaign contributions sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE at Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Sinabi ni Marcoleta na ito ay isang fabricated charge. Wala niya ito sa meaning at parameters ng plunder law. Pero mga klira, siyempre, alam niyo naman, pag may kaso, kanya-kanyang side yan, mga klira. So, on the part of Senator Marcoleta, sabi niya, ay hindi ito parte kasi hindi naman public funds ang ibinigay sa akin o ang napakinabangan ko. Galing naman to sa mga pribado na tao. Yun nga lang mga clear, di ba? Pinakita natin nga yung pati yung pagtanggap ng amount na yung halagang pera kung within the threshold ng plunder at ito ay natanggap dahil sa yung opisina o dahil ikaw ay parte pa, di ba mga clear, ng gobyerno, malamang talagang papasok sa plunder. Kasi nandun sa enumeration, nasa definition ito ng ill-gotten wealth. Pinakita ko naman sa inyo yan sa batas patungkol sa plunder. Pero syempre, depende na lang yan kung paano ba ito didepensan. Kasi ang nakita natin depensa dito ni Senator Marcoleta, pribado nga daw na pondo to, hindi to pera ng gobyerno. So, di natin alam kung ano pa, maliban doon, ano pa yung magiging depensa ng Senator Marcoleta para masabi niya na kaya niya ipa-dismiss. Di ba? Kung kaya naman ipa-dismiss, edi good news yun for him. Okay? So, sige, tuloy tayo. Plunder law, anya, ay ukol sa pagkamal ng nakaw na yaman. Binigyang diin po ni Marcoleta. Ayan sabi niya, di ba, pagkamal, tama ba, wait paano ba tinagalog yan? Ukol sa pagkamal ng nakaw na yaman. Pagkamal ng nakaw na yaman, ill-gotten wealth, yung ibig niya sabihin dito, mga kaklit. Pero, in-example din yung dati, natatandaan nyo, in-example, yung paano kinasuhan ng plunder si dating Pangulong Joseph Estrada. Okay? Ang sabi, mga kaklir, kasi yung nakuha dati ni Senator, ni dating Pangulong Joseph Estrada, di umanong kickbacks ito mula sa weteng. Diba? So yung weteng, lumalabas, hindi naman siya pondo ng bayan. Hindi siya galing sa kaba ng bayan. Kickbacks nga, di ba? Kickback ito. Pero nakasuhan siya ng plunder. Kasi doon sa ill-gotten wealth definition, kasama yung word na kickback. Diba? O kaya gift. Yun. So, yun yung maaaring sagot sa magiging depensa niya. Pero sabi nga natin, tingin ko, sa kanya, sinabi naman niya, kumpiyansa naman siya. So, di mas maganda yun for him. Binigyang diin po ni Marcoleta na tumanggap siya ng donasyon bago election period o bago magsimula ang 2025 elections kaya hindi niya ito idineklara. Ang halaga ay nagmula kina dating Congressman Mike Defensor at businessmen na sina Joseph Espiritu at Aristotel Viray. Ang mga asunto po na sinampalaban sa akin ay nagsasaysay ng kwarta pero hindi nagbabanggit ng korupsyon. So, tingnan ko, tingnan natin pumunta na tayo mismo doon sa kanyang talumpati. Marating si Senator Marcoleta.
Yun, kita nyo yung kasama niya. Kita nyo naman siguro kung sino yung kasama niya. Pinag-usapan natin 'to kahapon or kagabi, 'di ba? Na kung gaano ba talaga ka-close, no, itong si Senator Marcoleta saka si Mike Defensor. Marami silang pinagsamahan. Yung iba mga kontrobersyal na pagsasama, 'di ba? So, kaya siguro gano'n kakampante si Mike Defensor na kahit sinong ibigay niyang witness, tatanggapin, 'di ba? Tatanggapin ni Senator Marcoleta kasi gano'n katiwala sa kanya. Si Senator Marcoleta kahit na itong si Mike Defensor ay marami ng issue patungkol sa mga false witnesses, pagtatago ng mga witnesses, paggawa ng kwento. Na gusto ko lang i-remind mga clear, ako kasi medyo nagulat nun, parang nung ko lang natandaan, eh. Nung binasa natin kahapon na gumawa sila ng mga fabricated text message na galing di umano kay VP Sara. At the time, mayor pa siguro nun, patungkol sa speakership ni Alan Cayetano. O tinanggi yun ni Sara Duterte. Hindi daw kanya galing yung text. So nag-apologize siya. So nakikita niyo kung paano gagawa sila ng paraan. Doon pa lang makikita niyo ng mga gagawa ng paraan para magkaroon ng issue. 'Di ba? Hindi siya natatakot sa ganun. Well, anyway, sige, tuloy tayo. O, 'di ba? Magmamano pa, o, 'di ba? Ganun sila ka-close. Kaya nga tandaan natin mga clear. Itong dalawa ito, si Senator Marcoleta, so real talk tayo. May kinakaharap na kaso dahil sa kanya mga admissions, 'di ba? Si Senator, ito naman si Mike Defensor, meron din kinakaharap na kaso. 'Di ba? Yung kanyang tungkol sa human trafficking, yung kanyang lugar ay ginawang di umanong sex den, drug den. Oh, at kasama siya doon sa bribery na issue. Dahil isa siya sa nagbigay ng 30 million pesos. At tandaan natin mga clear, hindi din agad binayaran yung donor's tax noon. Kaya sabi lang para mga afterthought daw yung nangyari. Kasi nung pumutok, nagkaroon ng issue tungkol sa 75 million, binayaran yung tax November. Nung nakaputukan na. Okay? So, tuloy tayo. Magandang gabi po, magpasalamat sa inyong lahat. Kahapon ko po ay tinitingnan ko na kayo. Lalong-lalo na po yung nanggaling pa sa malalayong lugar. Meron pa po ako nakitang Oo naman, talaga naman sila, yung iba talaga medyo nabasa na ng ulan, dyan na natulog, nagsakripisyo talaga. nasa panig ng karandaan, mga lolo at mga lola. Kahit na po ang lakas ng buhos ng ulan, walang tumitinag, walang umuuwi. Lalo na kung nagpapahayag po kayo ng ating pagkakaisa. Ang ating hinahanap na katarungan, hinahanap nating katotohanan, transparent sa lahat ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Salamat din po sa mga hindi kapatid, ngunit nakikisang-ayon at sumusuporta sa pagkakaisa natin sa gabing ito. Ang iba po ay mga kakilala ko, yung iba po ay hindi ko man kakilala, ngunit nagpahayag po sila ng pagsuporta at pagmamahal sa ating bansa at sa ginagawa natin ngayon. Hindi na nga po sana ako pupunta dito. Kasi baka akalain po nung iba, ako pa po yung nag-i-instigate, hindi po. Ang palagi ko pong ginagawa, kagaya ng palagi kong sinasabi, na kailangan ay pakita natin kung ano ang tunay at tapat na paglilingkod ng isang public servant sa pamahalaan. Gusto ko pong gamitin ang aking sarili na isang mabuting halimbawa kung paano ang isang public official ay tumupat ng kanyang tungkulin dahil... Okay, so, siya mismo nagsabi na siya isang magandang halimbawa na public servant. Okay? Kasi, ibinibigay niya sa tao kung paano siya tumutugis, di ba? Sa korupsyon. Ito lang naman ang tanong natin, okay naman yan, di ba? Maganda talaga yon. Dapat naman ang public servant, talagang laban sa korupsyon. Kaya lang parang medyo ironic, di ba? Medyo ironic lang kasi yung kaso nga niya is plunder. Okay? At patungkol din sa pera. But anyway, mga ka-clear, kaya minsan mag-iisip tayo kung babalikan natin yung nakaraan. Di ba ngayon, porsigido talaga sila sa pagpapaimbestiga ng flood control projects. Pero, ang gamit nila, si Gutesa, sa 18 Maleta Boys. Di ba? Pero, yung Diskaya, hindi natin alam. Kasi medyo, sabi parang napoprotektahan. Dininay niya naman yun. So, nag-isip lang tayo ngayon. Sa dinami-dami, parang paulit-ulit na tayo.
Sa dinami-dami kasi ng flood control projects, ito mga kaklira, ulitin natin, 13,917 ang nai-report na flood control projects na ginawa di umano sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Ni-report niya yan. Pero, isa na dyan yung pumping station sa Sunog Apog na hindi gumana. So kahit ilang numero ka magdeklara na ito ay trabaho natapos, everything. Pero nadeklara mo naman na marami ka rin ghost projects, 'di ba? 2020. Sabi nga natin kasama pa siya ni Andaya, 'di ba? Nandoon nung binubulgar nila yung flood control projects na maanumalya. Pero ba't parang hindi gumulong yung pag-iimbestiga doon? Yun lang naman yung tanong. 'Di ba? Sige, tuloy tayo. 'Di ba? Parang na-cover up, nagkaroon ng cover up kasi wala. 'Di ba? Walang nangyari, walang naimbestigahan. Kung meron man, wala yung malalaking isda. Yan. Ang hilig pa naman nila sa malalaking isda. Kasi pinagtiwalaan ng mga tao, hindi ko po alam kung paano ko kayo masasalamatan sa tuwing nababanggit ang aking pangalan na sinusuportahan po ninyo ang aking ginagawa para sa ating bansa. Pangalawang araw na po ito, ngunit hindi ko nakikita sa mukha ninyo ang kapaguran. Hindi ko po alam kung paano ko magpapasalamat sa inyo. Kung nagagawa ko lang, napuntahan ko kayo isa-isa para yakapin ko kayo. Gagawin ko. Sige, baka magpayakap lahat sila sa iyo. Okay yan. Naisip ko nga, magdadala na lang ako ng hopya. Pero nung nakita ko po na napakarami ninyo, kahit 30 pabrika ng hopya, hindi magkakasa sa inyo. Ang pag-iimbestiga sa flood control scam. Bakit si Marcoleta ang igugulong, kayo ang mandarambong? Di ba? Ito mukhang, ano yan, mga kliro? Yung placard nila, Bakit si Marcoleta ang ikukulong? Di ba kayo ang mandarambong? Yan. Alam ko uli sa inyo, para maitatakbo sa ating puso. Babasahin ko po sa inyo ay yung pambungad o yung preambulo ng ating salin natin sa English ay preamble. Batas ay ating pinagtibay. Babasahin ko po, inang tulong sa mga pangyarihang Diyos, hanaan, bawat isa, liig ng batas at nagkakapantay-pantay. Mga kababayan, ito po ang batayan kung bakit nandito tayo ngayon. Nais natin ipaalala sa pamahalaan ang ating mga layunin, ang ating mga adhikain, ang ating mga pangarap para sa ating sarili at sa susunod na saling lahi at ang ating pangarap sa ating pinakamamahal na bansa. Ito po ang aking paninindigan at alam ko ito ang ating pinagkaisang paninindigan ngayong gabi. Nakahanda po akong magpakulong. Yung pala. Nakahanda siya magpakulong ha. So it means alam niya masasampa. So alam niya masasampa. Pero maipapanalo niya sa Sandigan Bayan? So ganoon, di ba? Kasi sabi niya tiwala siya mapapadismiss. So sa kamay ng ombudsman, masasampa kasi handa siya magpakulong. Pero kanya ito ipadismiss pag nasa Sandigan Bayan na. Ganon, no? Maybe ganon. Okay? Sige, tuloy tayo. Kung kinakailangan maaresto ko ako, wala pong problema. Kung ito po ang kabayarang hinihingi para ipagtanggol ko ang katarungan at ang pambansang kagalingan at ang interes ng mamamayang Pilipino. Teka lang. Pero mga ka-clear, yung patungkol sa 75 million pesos na natanggap niya, hindi naman yung pang-interes ng sambayan ng Pilipino eh. Kasi personal na pera yon. Sabi mo nga, personal na pera yun na natanggap niya. Nagkataon lang na may kasibatas tayo na ipinagbabawal yun. Kasi di ba sabi nga nila, kaya yan pinagbabawal kasi darating ang panahon, hindi naman darating ang panahon, ito ay maaaring magamit sa pabor. Di ba? Sa pabor na makukuha. Yung utang na loob ba? Di ba? Utang na loob. Kaya nga mga nakikita natin yung nangyayari sa dalawa, kay Senator Marcoleta sa kay Mike Defensor. Yung sobra ba nilang pagiging close at yung sobra nilang tiwala sa isa't isa ay maaari nabunga na rin ng isang donasyon na ganito. Na maaaring hindi ka makatanggi kasi naging donor mo siya. Yun yung iniiwasan ng batas. Although sabihin na, ay hindi naman ako humihingi ng pabor, wala naman akong binigay na pabor. Pwede ka na, di ba? Wala akong binibigay na pabor. Pero,
yung, kasi pwedeng ipasok dito na, lahat nga ng witness ni defensor, kahit alam mo na, diba, syempre sa iba, butas-butas, diba? Na kahit alam mo muna na butas-butas, you have to accept lahat at nagkakatulungan pa kayo. Diba? Nagkakatulungan pa kayo para i-present ito. Sabi ko nga inamin naman ni Senator Marcoleta 3 araw sila nag-absent 3 araw sila nag-absent sa session para protektahan yung 18 Maleta Boys na dala ni Mike Defensor. Definitely, maiisip ng mga tao yun na isa yun sa mga pabor na nakukuha ni Mike Defensor. Kasi ang easy for him na makipag-usap sa iyo sa mga hiling na ganun. Diba? Sana man lang kasama ko sa mga mandarabong. Mga nabanggit kayo mga pangalan nila. Ang isa si Martin Romualdez. Ang pinagkalhan ng mali-maliit ang pera. Ito mga klira. Ito lang. So, ibig sabihin ni Senator Marcoleta, lahat ng taong nabanggit na nabigyan ng maleta ay mandarumbong na. Di ba? May mga maleta Pero, ito naman sa atin mga kakli, di ba? Kasi lagi nilang dinidiin may mga maleta. Hindi ba mas maganda? Ito di mo na kailangan pahabain ang hearing. Kung gusto niyo tumbukin kung sino man yung may maleta dyan na pera, kumpletuhin niyo na ang dokumento. Di kailangan mag-hearing sa Senado. Sampahan na ng kaso. Diba? Ang tanong, bakit mas mabilis ang kaso na sinampa kay isasampa kay Senator Marcoleta kaysa dito sa umano mga mandarabong? Kasi sabi sa kanyang bibig nga daw nanggaling lahat. 'Di ba? Ang pag-oo, pag-admit, 'di ba? Nakakuha siya ng 75 million. So, 'di ba pinakita ko ni sa inyo mga clear, si Kuya Germ, si Sir Herman, 'di ba? In-interview siya. Sabi niya, kaya mabilis, kasi sabi niya, mabilis yan kasi mga DDS yan, o ganyan-ganyan. Nagkataon na, kayo yung umamin ng mga dokumento, kayo umamin ng mga, kung sino-sino nagbigay sa inyo, kung kailan niya binigay sa inyo to, kung magkano amount. So, anong gagawin ng ombudsman? Hindi naman pwedeng pumikit. Diba? Yun yung nangyari. May admission. Sa labing pagtulong para sa kampanya para ako ay manalo sa senador. Mga kaibigan po, na privado, diba? Kung tutusin, hindi ito binigay nung campaign period. So, nung binigay sa iyo, ito explanation mga clear, ito explanation ng ombudsman. Diba? Kahit yung ibang mga lawyers, pumasok yung pera bago yung campaign period. So, it's a donation. Donation Diba? Naging pera mo na siya. Diba? Na-enrich, ano mo na-increase. Na-increase yung wealth mo dahil sa donasyon na yon. Habang ikaw yung congressman. Diba? So, sabi nga dito kahapon mga kaklear, since party daw, kaya lang gusto ko to i-research kaya lang nabasa natin kahapon nung tinake up natin. Since parte ng Committee on Public Works and Infrastructure in Public Works itong si Senator Marcoleta, at the time, Congressman Marcoleta. And at the same time, itong si Mike Defensor ay involved sa mining. So parang, in a way, pagka napago yung mga approval nito, diba? Magbe-benepisyo din yung kumpanya ni Mike Defensor. Yeah, ito naman ay nabasa lang natin. So gusto ko siyang i-research further para makita ko yung connection. Okay? But anyway, yun yung lumalabas na ikaw ay parte ka ng Kongreso. At the same time, si Mike Defensor ay mayroong pag-aari na mining at nakikipag-deal siya sa gobyerno. Siyempre, pagkakaroon ng mining mga clean, nakikipag-transact yan sa gobyerno. Di ba? May mga lisensyang kailangan, may mga franchise na kailangan. Issue yun Kaya nga, hindi dapat tumanggap ng ganong kalaking regalo. Diba? Lalo na ngayon, lalo na dyan sa issue na yan, hindi siya napasok na campaign donation. Kasi natanggap ito before the campaign period. So, assuming, diba? Dapat pinasok niya yon na donation sa kanyang SALN. Pero hindi niya rin yung pinasok sa SALN niya. Tapos sa SOSE, nagagamitin sa pangangampanya mga kaklit, hindi rin niya diniklara na may nag-donate sa kanya. Doon nagkaroon ng issue. Gusto ko liwanagin niya hindi niya diniklara to bilang additional wealth niya. Kasi mas delikado yun mga kaklit kasi tumanggap ka ng donasyon. walang purpose, di ba? At the time, donasyon lang.
Prior to campaign period eh. Tapos, sinasabi ngayon na ito ay parte ng campaign donation, pero hindi niya rin dineclare na ginamit niya ito sa pangangampanya. Dahil wala sa SOSE. O, di ba nagkaroon ngayon ng problema or issue. At nung nagkaroon at nasipat, alam niyo naman ng mga taga-media, nasipat-sipat, ito, doon na siya agad nag-explain sa kanyang programa. At inamin niya lahat. Kanilang pera ang kanilang tinulo sa akin. Baka sakaling manalo nga po ako. Manalo nga po. Hindi mo na po ipaliliwanag ng technicality kung paano nila inimbento isang gawagawang asunto laban sa akin. Tingnan po ninyo kung sino pa yung nagtatanggol at tumutulong para sa ganon, matukoy natin kung sino ang may kagagawan ng pinakamalawak, pinakagarapal na pandarambong sa labang bayan. Okay, wag na natin pag-usapan yun sa pandarambong kasi ang pinaka-issue ngayon natin dito dapat yung kanyang kaso. Kaya lang parang ito eh. Ako nga tumanggap ng 75 million eh, pero pang kampanya yan eh. Ang tutukan nyo yung mga nagnakaw, parang ganon eh. Ganon yung dating. Eh siya pa ang inaasunto at siya pa ang pinababalakang arestuhin. Hindi ba katungkulan ng ombudsman ang sila ang humanap, umusig at parusahan ang lahat ng may kagagawan dito? Ginagawa naman, di ba? Ginagawa naman. Nauna na nga si Bong Revilla, sabi ko, kaalyado nga ni Pangulong Marcos Jr. yan eh. Nauna pa eh.